Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And noong mga nakaraang araw nga po, di ba, naging bali-balita po yung pagsuspinde sa 137 or 139. Wait lang ha. Ayan. So, 139 na NFA officials po. Yun, sinuspinde po. Ngayon po, iniimbestigahan na. So, kung matatandaan nyo po, noong mga nakaraang araw, galit na galit po si Kong Erwin Tulfo. Bakit? Kasi nga po, nalaman niya kung ilang sako po ang binibenta ng mas mura dun sa mga private traders. Murang bigas dahil ang mga tao nagugutom. Nalaman niya, galit na galit siya kasi kung matatandaan niyo po, noong November at December, di ba, nag-ikot sila, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Naghanap sila talaga. Kasi, nabalita po yan Naghanap sila ng murang bigas. Kasi nga po, 'di ba, naalala nyo, doon po yung time na pinatupad yung price cap. Kasi po, grabe talagang lumobo yung presyo ng bigas. Which is, nakakalungkot kasi nga, malalaman mo, may mga anomalya pa lang nangyayari. So, yung time po na yun, 'di ba, nag-ikot-ikot sila Speaker Martin, at saka si Kong Erwin, na naging issue pa nga kasi ang sabi ng mga ibang antay dyan, or yung galit kay Speaker, propaganda or advance daw kung magkampanya. Naghahanap talaga sila ng murang bigas. Kasi nga po, syempre umaaray na yung mga kababayan natin na sobrang taas talaga yung presyo ng bigas nun. Hindi lang sila, pati yung mga nagbenegosyo. Kasi grabe po talaga yung bigas nun Kung matatandaan nyo. Kasi nag-survey din kami nun May mga nabigyan naman ng ayuda ng mga nagtitinda kasi nga, 'di ba, nagpa-price cap. Syempre ang nangyayari, lugi pa sila. So nagbigay ng tulong ang pamahalaan para kahit papaano, 'di ba, mabawi-bawi man nila. So ito po nung nakaraan, yung dun po sa investigasyon nga, 'di ba, inimbestigahan sa Congress. Ito po, basahin ko po yung article ha. NFA suspended Administrator Rodrigo Bioco. So, 2021 to 2022 ay nagkaroon ng bentahan ng rice stocks ng NFA na di dumaan sa bidding. Ayan, ito na naman. Sa motu proprio investigation ng Kamara, kaugnay sa bigas scam. Pinaliwanag ni Bioco na salig sa Commission on Audit Circular 8992-926 ay pinapayagan na hindi na idaan sa bidding ang mga merchandise o inventory na for regular sale ng isang ahensya. Kaya, ito lang din aniya ang kanilang sinunod sa kaniyang pag-upo bilang bagong NFA Administrator sa pagbibenta ng nasa 130,000 mahigit na sako ng rice stocks sa pribadong traders. 'Di ba? Umaaray yung mga kababayan natin, tapos may ganito palang anomalya, tapos ang ending, sisi na naman sa gobyerno to kasi agad sisi na naman, hindi lang naman sa government, kay PBBM. 'Di ba? Direct na naman to na isisisi ng mga, ewan ko, nag-iisip ba talagang mga kababayan natin dyan? Kasi mostly ng content ko, alam mo kung ano yung mga nababasa ko, asa na yung 20 kilo na bigas. Nakakairita. Sinisisi nila palagi sa Pangulo kahit na may good news or magandang nagawa. Alam mo, wala na silang bukang bibig. Asa ng 20 pesos na bigas. Ito pa, tuloy ko po Sinabi pa niya na bago niya hawakan ang pwesto sa NFA, ay ganito na ang ginagawa. Ibig sabihin, hindi lang po ngayon, kundi may yung mga nagdaang taon na nasa ibang administrasyon ginagawa na ito. Assistant Administrator ng NFA na si Robert Hermano na nasa 8 milyong sako ng bigas ang naibenta na hindi dumaan sa bidding. Ito po, nagkakaaminan na Nasa daw po, 8 milyong sako na naibenta na bigas ang hindi dumaan sa bidding. Ito po 4.4 million noong 2021. 2021 po Noong 2022 naman,
3.6 million. At noong 2023, 186,000 na sako po. Sako po yan. Diba? Alam mo yung grabe na yung hirap ng mga kababayan natin dahil sa, syempre, isang, ano yan eh, pangunahing kailangan po ng mga kababayan natin yung bigas. Kasi kahit wala kang ulam, basta may bigas ka. Kumbaga, ano po kahit may bigas ka lang, madali nang gumawa ng paraan para magkaulam ka. Kasi bigas importante yan. Tapos itong mga NFA officials na to, ganito pa ang ginagawa. Hindi, malay ba natin, di ba? Kasi, di ba, binenta nila sa mga private sector. Parang ang nangyayari, hindi ako sure ha, pero, syempre, pag inisip mong maigi, baka pinapalitan nila yung sako niyan. Tapos, binibenta nila na mas mahal. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Ang daming nagugutom. Tapos, hindi nila afford yung bigas. Tapos, ito namang mga kababayan nga natin na laging nagtatanong asa na ang 20 pesos kilo ng bigas na sinisisi nila kay BBM na hindi naman po pinangako, kundi pinangarap lang niya na gusto niyang maabot yun, todo ba sa kanya? Ito po malinaw noong 2021 may pinakamalaking binenta na hindi po kasama sa bidding o hindi dumaan sa bidding. 4.4 million po yun. Malay ba natin kung yung mga nagdaang taon, meron din. Kaya nga po sabi ni Congressman Joey Salceda ba yun? Ang sabi niya po, dapat maimbestigahan din yung mga 2022 pa, backward na taon. Yung mga iba pang taon na hindi nakasama dito sa report po. Na maimbestigahan din. Kasi, di ba, malay ba natin na matagal na pala tayong niloloko. Ang nagsasuffer yung mga kababayan natin. Tapos ang nangyayari, sisilahat sa gobyerno. Pero matagal na palang nangyayari. Kumbaga matagal nang ginagawa. Kasi sabi nga po nung suspended na administrator, matagal na daw po yung ginagawa bago pa siya yung nakaupo. So, diba, alam mo yung mali na, ginagawa mo na. Ginagawa mo pa. Maling gawain, alam mo namang mali, gagawin mo pa. Ayan tuloy, nahuli sila. Kung ang ginawa nila, nireport nila yun, di dun palang natuldukan na. Tapos yung mga nagko-comment dyan, sisisi nyo na naman kay BBM. Sisisi nyo na naman kay President. Kaya nga po may secretary, sila po yung bahalang mag-handle dyan. Yung mga cabinet members ni BBM na pinaupo niya, sila po yung mag-aasikaso niyan. Ang presidente po, siya po yung nag-handle ng buong bansa. Hindi lamang po yan ang dapat niyang intindihin, madami pa. Kaya wag nyo namang direktang isisi sa Pangulo yung nangyayari sa bansa natin, lalo na yung sa bigas. Wag nyo naman direktang isisi or hanapin kay President Bongbong Marcos yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kasi saan kayo makakahanap ng abono ng pesticide na 20 pesos? May mga proseso pa yan. Doon pa lang, kulang na yung 20 pesos na yan. Hindi nyo yan maiintindihan kasi hindi naman kayo farmer. Hindi ako farmer. Pero may mga kamag-anak ako. At kahit hindi ako farmer or hindi ko na-experience magsaka, naiintindihan ko po yung nangyayari sa bansa natin.